Today is Thursday. Medyo maulan ngayon. Umaambon kasi kanina. Tapos meron pa rin konting ambon. Dito pala ako guys sa may DMV dahil meron akong inaasikaso. Kumuha lang ako ng duplicate copy ng aking title. Yan, kulimlim lang. Kulimlim. So, papasok na tayo ng work guys. This is the Highway 40. Ito yung regular na dinadaanan ko. Malapit lang kasi ito sa bahay namin. Itong DMV. Malapit lang siya. So, late na naman tayo ngayon guys sa work ko. Kasi start ng work namin is 7 AM. So, almost 9 AM na. Pero ang maganda lang guys, dahil nung Christmas, nung last month, merong binigay na parang bonus na rin sa work namin. Kasi pinapili kami either cash incentives or 40 hours free hours sa'yo na i-add sa sa vacation mo na pwede mo magamit 40 hours. So halimbawa ngayon naka 2 hours, halimbawa nagamit ko yung 3 hours ngayon, so i-minus yun, pero with pay yan. So 40 hours with pay. Kaya ito ginagamit ko for some appointments tulad nito. Dalawang beses na kaya akong bumalik dito sa DMV. Una, yung babae na nag-assist sa akin sa DMV, sabi niya hindi daw sila nagpo-provide ng copy ng o duplicate copy ng title ko. Kaya bumalik ako doon sa lender ko. Tapos ngayon may binigay na letter yung lender. Pinabalik uli ako sa DMV, kaya ito ngayon. Buti na lang itong teller na nag-assist sa akin. Siguro mas may alam to siya. Yun nag-request na siya ng duplicate copy ng ng title. So mag-antay na lang ako ng 2 weeks kasi i-mail yun sa akin. Kasi yun kasing dadalhin ko sa lender ko. Kasi refinance natin tong car ko guys para mas mababa yung interest. Saka makaba rin yung monthly. Pero hindi ako nagbabayad talaga ng minimum lang. Mostly nagbabayad ako more than sa minimum. Yan, umulan na naman guys. Sa atin yan, sa Pinas siguro laging naulan din. Naalala ko pala noon guys, grabe talagang baha na ranasan ko noon guys. Nung nasa pa ako, nagtrabaho ako noon sa Bulacan. Diba yung Bulacan nandoon yung pinaka-source ng water, malaking dam na nagsusupply ng water sa buong Maynila. Yun ang pagkaalam ko. Ngayon dahil sa tuloy-tuloy yung ulan, tumaas yung baha, so napilitan silang buksan yung dam, kaya umaapaw yung tubig talaga. Para na kami nakatira sa tubig noon. Naalala ko nga noon guys, dahil buti na lang pala yung tinirahan ko sa Bulacan noon, ang time na yun, merong second floor. So sa second floor hindi naman naabutan, pero sa first floor namin talagang hanggang tuhod na yung baha. Hanggang tuhod na. Meron na namang accident dito guys. So hanggang tuhod yung baha guys. Tapos dahil malapit kami sa palaisdaan, yung
yung nirentahan ko malapit sa palaisdaan. Umapaw yung tubig. As in, umapaw yung tubig guys sa palaisdaan. So lahat ng mga isda doon nakawala. Naawa nga ako doon sa nabalitaan ko yung may-ari ng palaisdaan, parang naratang nabaliw dahil retired na ata yung isa sa may-ari doon sa palaisdaan. Retired na at doon ata niya ininvest yung pera niya sa palaisdaan. Dahil sa baha umapaw yung tubig umapaw hanggang lagpas ng palaisdaan niya. Lahat ng mga isda niya nakawala. Kaya ang mga isda na po nandoon na sa highway, sa sa mga street. Tapos yung ginawa ko yung sa baba namin ng apartment ko, bahay sinarado ko kasi pagka umaga nakita ko na lang may mga isda na sa floor, so pinulot ko na lang kasi diba maglo-low tide yan pagka the next day. Yun, nakita ko ang daming isda, tapos yung iba nasa kalye, yung iba nasa kanal, basta nagkalat yung isda doon. Kaya parang naging pista ng isda doon sa Bulacan, sa Ubando yun doon kasi ako nagtrabaho noon sa electronics yun sa Ubando. Tapos grabe talagang daming isda doon guys sa Ubando. Ang daming mga seafoods doon, mga kaso nga lang naawa talaga ako kung sino man yung may-ari ng palaisdaan dahil lahat ng isda niya nakawala talaga. Klaseng isda talaga guys. Doon ko lang nakita din sa Ubando na ang daming mga seafoods. Merong time doon na nagbibenta sila ng seafoods guys. Pag sobrang dami ng mga isda, mga mussels, mga alimango, yung shrimp, ang lalaki pa naman ng shrimp. Merong time doon na nagbibenta sila na ibubulong mo lang yung presyo. So yun, parang silent sale, parang ganon. Ibubulong mo lang kung magkano yung offer mo sa kasi ang binta doon by timba o by basta ganon. Daming mga binibenta doon, pero ibubulong mo lang kung magkano presyo na i-offer mo. Tapos binibigay ng may-ari yung isang balde ng isda, kung ano man yung napili niya, talangka, limango, ibibigay niya doon sa mas mataas na bidder. So kung nakapag-bid ka ng mataas, sa'yo ibibigay. So silent sale yun. Pero hindi ata yun palagi And then naalala ko noon guys na lumaki talaga yung baha na I think tumagal ng at least a month or more than a month yung baha na yung kahit sa work namin sa electronics, yung baha tumapaw talaga guys, yung dadaanan namin papunta sa work namin. Kaya yung mga nakatira doon sa malapit sa work namin, kasi may apartment doon na paupahan, ginawa din yun ng may-ari para parintahan sa mga nag-work sa SLI ba yung SLI company sa Bulacan yun yung Ubando. Naku, binaha talaga sila doon guys, as in. Buti na lang hindi ako doon nagrenta, pero mahal din renta doon ng time na yun, hindi ko talaga afford ko lang yung mga kwarto lang ng rentahan, gano'n. Tapos guys, so nag-aaral ako noon sa STI, uso pa yun noon, di ba, yung computer, yung parang bago lang siyang labas pa yung mga computer noon. Kahit nung pag turn on lang ng computer, parang tuwang-tuwa na kami noon na nag-turn on namin yung computer. Tapos nag-test kami yung parang nagtatry lang kami ng yung
na-receive mo ba yung email? Ganun, parang excited na marunong na kami mag-messenger. Ayun, nakakatuwa yung mga time na yun. Bagong labas pa lang. Yung bagong uso pa ata yung pag-aral ng computer. Tapos, yun nga, naalala ko, nag-aral ako noon sa STI. Tapos, ang ginawa ko, dahil sobrang laki ng baha, binitbit ko yung yung galing sa Ubando. Binitbit ko yung yung uniform. Tapos, binalot ko lang. Tapos, naglakad na ako kasi wala talagang masakyan eh. Meron ng masakyan na yung parang bangka-bangka. Kaso, ang mahal. So, nilakad ko mula Ubando hanggang STI ata yun. STI College sa may Kawayan ata yun. Kawayan. Tagal na kasi. So, nilakad ko yun guys, galing Ubando, papuntang may Kawayan. Layo na nilakad ko. Eh kasi wala akong masakyan talaga ng mga tricycle, mga ganun ba. Tapos, guys, bago ako papasok sa school, dumadaan ako sa meron kasi doon Jollibee. So, pumapasok ako doon sa Jollibee, sa bathroom. Doon ako nagbibihis ng uniform ko. Tapos, pag uwi, bihis uli ako ng ng basa ko na damit, pabalik sa bando. Kasi, grabe isipin mo yung baha hanggang liig ko ha. Tapos medyo may iba pang area na malalim, so ikinto pa ako yung ikinto, yung Tagalog kinto. Ganun kalalim guys. Tapos yung uniform ko, tapos yung mga notebook bit ko, yung ko sa ulo ko, ganun. Tapos natapos ko rin yung guys, STI college, lang yun, parang mag-learn ka lang kung paano ba mag-turn on ng computer, pero actually it's computer science yung pinasukan, yung pinag-aralan ko noon, yung paano mag-program ng mga, diba, yung mga C++, mga Java. Iwan ko, wala naman akong natutunan doon. Mabuti na lang meron akong classmate noon, doon ako nakikikopya. Siya rin ang gumagawa ng mga mga assignment, nagpapatulong ako. Ini-explain din niya, pero hindi talaga pumapasok guys sa isipan ko yung mga C++, yung mga program. Yung hina yung bukote ko pagdating sa mga ganong bagay. Basta alam ko na mag-turn on ng computer, alam ko na mag-email. Yan lang ata yung natutunan ko. Tapos mag-send ng messenger sa chat, kaya doon natuto akong mag-chat. Kaya dati noon guys, meron akong pen pal, diba uso pa noon yung pen pal. Doon ko nakilala yung asawa ko nun sa pen pal pa lang noon. Siguro mga 3 years kami nagsusulatan, pero ilang letters lang yung nare-receive ko, diba, dahil nga matagal dumating yung mga mail sa atin, lalo na pagbaha, 3 months bago darating yung mail. Tapos nung yun nga, marunong na ako mag-email, yun na, madali ng communication, mag-email ka lang ngayon, the next few minutes nandiyan na, pero ako na the next day ko chine-check yung email, so mas madali na yung communication. Kaya malaking bagay rin yung yung nag-aral ako ng computer science, although hindi pumasok sa isipan ko yung mga mag-program, pero maganda sana yun kung marunong ka lang guys mag-program. Pero iwan ko, hindi talaga mabuti na lang yung nag-exam kami one-on-one sa teacher namin, yung pinag-aralan ko, yun ang
program ng ganito. Sige. Nagkataon na nagsambahan ko lang siguro. Nagsambahan ko lang. Pero maganda sana kung pumasok sa ano ko, popote ko. Pero at least, natuto akong mag ano guys. Natuto akong mag gamit ng computer. Nung ano, nakatapos ako doon. So, kahit yun lang, kahit simple lang, diba? Kasi actually, pumasok ako ng ano guys, ng school noon sa STL. Kasi meron akong boyfriend na nakano sa Pinas. Pinapili kasi niya kung ano ba dong gusto ko. Mag-aral o bibigyan niya ako ng pera para sa negosyo. So, sa isip ko, ang negosyo, pera yan, ano ka, magtinda, pero someday mawawala din yan sa'yo kung hindi ka marunong magdala. Pero yung pinag-aralan, dala-dala mo yan kahit saan ka. So, pinili ko yung mag-aral, guys. Sabi ko, mag-aral na lang ako. So, siya yung gumasto sa akin. Nag-aral ako ng computer science. 1 year lang ata yun. 1 year. Siya lahat naggasto, uniform, mga ganun, tuition. Dahil hindi ako masyadong nakapagtrabaho, so siyang tumulong sa akin magbayad sa apartment, ganun ba. So, yun ang kaya yun, pinili ko talaga yung ano, yung mag-aral kaysa yung negosyo. Anyway, dito na tayo guys, medyo napahaba ata yung punto ko. Dito na tayo sa work ko. Maghanap lang tayo ng parkingan. Dito ako maghanap sa ano, parkingan ng mga pasyente. Kasi doon sa regular na parkingan, wala na akong makita. Pero mukhang puno din yata ito. Puno. Wala na. Puno na. Ito yung parkingan ng mga pasyente dito. Pag umaga dito guys, may mga pulis dito nagbabantay. Eh ngayon, wala nang pulis. Kaya dito talaga. Itong mama, ano alis na to pero patay sa bahay. Ayan, alis na siya. So, ikot tayo. Balik tayo doon. Grabe, puno na talaga guys. Kasi pag mag-parking ako dyan sa employee dyan, yan. Yan, nakita nyo. Wala na yan. Wala na yung available dyan. So doon tayo doon sa may mama na umalis, balik tayo. Ito, baka pwede ako dito. Maulan kasi mas mahirap maghanap ng parking. Ito, baka pwede ako dito. Ito, yan commit yan hindi tayo pwede dyan. Sana ba yung mama? Hindi pa ata umalis. Ayan, umalis na siya. Okay, doon tayo guys. Kasi mas malapit sa ano building. Yan kasi yung building namin. So dito tayo. Iwan ko kung papasok tayo dito. Kasi ang laki ng truck na to Ayan. Thank you guys for watching. Enjoy your Thursday. Ulan na Thursday. Mayroong camera dyan pero dito ako mag-park. Okay lang naman siguro sa kanila. Alright. Thank you guys. Bye bye.